Kinukurakot niya ang kanyang kayamanan. So bakit pa ako magbigay ng sadaqatul jariyah? Pinaghirapan ko naman ito, pinagpawisan ko naman ito. Halos tumulo yung ilong ko, tumulo ng dugo. May mga ganun na mga tao na pinagsingit nila ang kanilang mga kayamanan. So ano yung pangalawa? Na hindi mapuputol ang iyong gawain kapag namatay ang isang tao? Yung meron kang kaalaman sa Islam na itinuro mo sa kapwa mo. So habang itinuturo mo sa kapwa mo, hanggang sa natuto siya at tinuro din niya sa kabila. Hanggang sa kumalat. Halimbawa si bro, tinuruan niya ako. Natuto ako, itinuro ko naman doon at hanggang sa natuto naman sa tinuro. Hanggang sa dumadami ang iyong gantipala. So meron kang reward doon sa tuwing itinuturo mo o pinapahayag mo ang iyong kaalaman sa Islam. So ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Meron kang anak na waladun salih. Meron kang mabuting anak. Meron kang mabubuting anak. Masya Allah. Swerte natin. Sana amin. Ipagdua natin sana. Kapag manganak ka, sana ay maging mabuti ang iyong anak sa paglaki. Waladun salih. So nakadepende sa kanyang mga magulang kung paano niya ituwid ang kanyang mga anak o ang kanyang mga asawa. Minsan naman, hindi naman lahat, pero meron naman mga anak na pasaway o yung mga asawa nila pasaway. Ikaw pa nga yung nagmamalasakit sa iyong asawa, ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung sumusuway sa iyong asawa. Magpasalamat ka sa Allah dahil nakatagpo ko ng lalaking nagmamahal sa iyo. Mabuti ang kanyang puso, mabuti ang kanyang isip, tapos ikaw ay sumusuway sa iyong asawa? Allahu Akbar. Ano gusto mo sa mapapangasawa mo? Yung lalaking barubado, lalaking nanununtok, yan na bang maging mangyari sa iyo? So ang tao, mahirap ituwid sa kabutihan. Pag ituwid mo, siya pa yung galit. Kapag nakatagpo ng isang lalaking masamang ugali, isisismis sa kabila. Ganito, yung asawa ko, walang pakialam sa akin. Allahu Akbar. Yung asawa ko, hindi nila kami inalaga ang aking anak. Pero kapag ang napangasawa mo, yung lalaking mabuti ang kanyang puso, kanyang kalooban, kapag inalagaan ka ng maayos, ikaw pa yung maging masama. Allahu Akbar. Ikaw pa yung maging masama. Minamasama ka pa. Yung iba sasabihin na, huwag mo na akong pakialaman kasi ganito. Hindi mo pa ako napangasawa, gawain ko na yan dati. Halimbawa, Halimbawa, ikaw ay naglalantag ng aura, katawan. Huwag mo na akong pagbawalan kasi sanay na ako sa mga ganun. Wala namang lalaking magkagusto sa akin kasi may asawa ko. So ganyan yung minsan yung sinasabi nila, yung iba ganyan yung sinasabi nila. So yun mga kapatid, alhamdulillah mga sister, magpasalamat kayo sa Allah. Sa inyong asawa, na mabait ang iyong asawa. Mabait pakikitungo, hindi lang sa inyo, pati sa inyong mga magulang. Mahirap na kayo makahanap ng mga ganun na mga lalaki. Ganun din sa mga lalaki. Mahirap din kayo makahanap ng babaeng ganun. Imbis na nakatagpo kayo ng isang babaeng nagmamahal sa inyo, magandang pakikitungo, so wag mo na sayangin. Dapat bawang isa ay magtutulong-tulungan sa paggawa ng kabutihan. Ang pinakamainam sa mga tao o mag-asawa ay nagtutulungan sila sa kabutihan. Nagtutulungan sila sa isa't isa. Dahil sinabi ng Allah sa Suratul Maidah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allahu Akbar. Napaka ganda na sinabi ng Allah. Sabi ng Allah, sinabi ng Allah, magtulungan kayo sa isa't isa sa albir at taqwa. Kagandahang asal, katuwiran at kagandahang asal at katuwiran at kabahan si Allah. Matakot ka sa Allah.
Ha? Wattaqullah, at matakot ka sa Allah. Ha? Sinabi ng Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa isa't isa. Isa't isa. Sa albir at taqwa, kagandahang asal, katuwiran at kabanalan. Datapwat huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at pagsuway at pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. So yan sinabi ng Allah. So napakagandang sinabi ng Allah na dapat kayo ay magtutulungan. So tayo halimbawa magkakaibigan, magkakapatid, asawa mo man, kung ano yung ano ninyo. So dapat kayo sabi ng Allah magtulungan sa paggawa ng kabutihan at huwag kayong magtutulungan sa paggawa ng ipinagbabawal ng Allah. Ha? So yung po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ha? So alhamdulillah, tayo inshallah alhamdulillah, sana ay magkasundo tayo, magtutulungan tayo sa paggawa ng pagsamba sa Allah. Ha? May mga tao, karamihan din sa mga tao, pero hindi naman lahat. Ha? Karamihan sa mga tao na hindi sila nagkakasundo. Hindi sila nagtutulungan sa paggawa ng kabutihan. Ha? Karamihan yung nakikita natin ngayon. Minsan yung kapatid mo o pinsan mo, kaya mong talikuran. Alam mo kung bakit? Minsan may mga ganun. Kaya niyang talikuran ang kanyang kapatid o ang kanyang pinsan. Yung iba naman, kaya niyang patayin ang kanyang mga pamilya o ang kanyang kapatid dahil sa nai-inlove sila sa dunya. Ha? Nai-inlove sila sa dunya pero nakalimutan nila ang nagbigay sa kanila ng biyaya. Nakalimutan nila. Ha? May mga ganun na mga tao, hindi naman lahat, yung iba naman. Ha? Kaya niyang talikuran o kalimutan o tanggihan ang kanyang pamilya o kanyang kapatid dahil lang sa pera. Ha? Halos ang kinin niya, ang kanyang kamayan, ang kanyang kayamanan o ari-arian. Ha? Kahit mayroon siyang sariling kayamanan o ari-arian, hindi pa siya makontento, kinuha niya pa ang hindi sa kanya. Inangkin niya ang hindi sa kanya. So ganun ang nangyari sa panahon ngayon. Ha? So paano natin makamit ang magandang buhay kung tayo mismo ay sumusuway. Tayo mismo ay gumagawa ng ipinagbabawal ng Allah at ipinagbabawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sana po ay mayroon tayong napulot na kaalaman at ako po ay humingi ng kapatawaran sa inyo kung may nasabi po ako na hindi maganda o meron ako nasabi na pagkakamali. Ako po ay tao lang, nagkakamali din po. Ha? Kulo bani Adam khatab. Yan ang sinabi po ng mahal na propeta. Pero kung may nasabi man ako dito na magandang salita galing sa Allah o meron tayong magandang napulutan, ay ito ay itago natin sa sarili natin at isabuhin natin. So inshallah, ito ay makakabuti sa atin. Dahil yun ang sinabi ng Allah na magtutulungan kayo sa isa't isa sa albir at taqwa, kagandahang asal at katuwiran at kabanalan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, at huwag kayo magtulungan sa isa't isa sa mga kasalanan at huwag kayong sumuway. Ha? At kabahan si Allah, matakot tayo kay Allah. Dahil ang pagkatakot kay Allah ay kapag natakot ka sa Allah ay mas lalo mo nilalapit ang iyong loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So paano yung pamamara sa pagkatakot sa Allah? Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ng Allah, o kayo mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na takot. Ha? Sa pamamagitan sa kanyang pinag-uutos. Ano yung pinag-uutos? Halimbawa, pagsasala. Ang pagsasala ay importante, obligado sa lahat ng mga Muslim. Ang pagsasala, hindi lang ito sunnah.
Ito ay kabilang sa pangalawang haligi ng Islam, ang pagsasala. Hindi lang sunnah, kundi obligado ito sa lahat ng mga Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag ninyong haayaan na kayo ay mamamatay o kayo ay bababawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, so hanggang dito na lang po tayo. Nandito na sila Sheikh, sila Ustad, galing Madina. So inshallah, ipagpapatuloy na lang natin ang ating usapan. Sabi nila, yung pag-uusapan natin, inshallah. Pag may oras pa tayo, pinakalas, sana po ay mayroon tayong napulot na kaalaman dito bro, inshallah. At kung sino man yung nanonood sa akin, pwede niyong tingnan ko ano yung pagkakamali ko, tanggap ko. Kung meron kayong narinig o nakita sa aking video na meron hindi tama sa aking pananalita o pag-explain, pwede pakisabi lang sa mga ustad dyan, kung nakakaalam, pag-message lang sa akin aking messenger. Pakisabi lang kung ano yung pagkakamali ko, pwede ko rin ituwid. Tanggap ko, inshallah. Kung sino yung nanonood dyan, inshallah. Huwag kayong mahiya na sabihin sa akin na ganito yung bro, yung pagkakamali mo, bawal yan, halimbawa, hindi yan tama. Dahil tatanggapin ko yun, kung yung pagkakamali ko. Mahirap naman sa isang tao na kamali ka na hindi mo tanggap. Hindi mo tanggap. Si Iblis, bakit siya nakalabas sa impyerno? Dahil sa sumuway siya sa kautusan ng Allah. Nabanggit din ng Allah sa Suratul Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yung sinabi ng Allah. Yung mga malaika ay sila ay nagpatira pa. Sinunod nila ang utos ng Allah. O kayo, magpatira pa kayo kay Adam. Yung mga malaika na nagpatira pa sila, illa iblis. Maliban lang sa hindi nagpatira pa si Iblis, sumuway siya sa Allah. At pinalabas siya sa Jannah at siya ay nakapasok sa impyerno. Pinalabas ng Allah si Iblis sa paraiso dahil siya ay sumuway. So sana po ay hindi tayo magaya sa mga ganon na bagay na pinagbabawal ng Allah. Dapat na sa atin yung takwa o iman na paniniwala sa Allah. So inshallah, nandito na sila para mag-start na po tayo mag-aral ng Arabic, magbasa ng Quran. Inshallah, ipagpatuloy na lang natin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.